Yung good boy Mr. Hamis. Tangina, wag niyo seryosohin yun. Wag niyo i-adapt yun kasi delikado yun. Sagutin mo na lang dito, lobat yung iPhone ko. Wala masama kung magpapa-good boy ka, no? Magpa-gentleman. Wala masama dun. Isa lang ibig sabihin kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ng taong pinupurso mo. Dahil sa pag-good boy ka, hindi ka lang talaga niya type. Yun lang yun. Yung pagiging good boy, pagiging gentleman, kung ganyan ka pinalaki ng magulang mo, ganun yung nakikita mong pagtrato sa babae, hindi masama yun, men. Hindi masamang i-adapt yung ganung klase ng mindset or ganung klase ng way ng pagmamahal mo sa isang babae. Hindi masamang i-adapt yun. Diyan di ka lang type ng pinupurso. Ang malaking factor dito kung saan mo na-meet yung taong gusto mong i-pursue. Ito halimbawa, sa tingin mo ba pag nakamit ka ng babae sa club, naghahanap ka ng good boy look? Siyempre, hindi naghahanap ng good boy look, naghahanap ka ng maangas yung datingan. Talaga hindi mo ma-apply dyan yung pagiging good boy mo. Yung mga values na kinalakihan kung paano ka naturuan magmahal ng isang babae. Hindi mo kailangan baguhin yun. Dahil lang sa mga napapanood mo dito sa dik. Anyway, opinion naman nila yun. Hindi mo kailangan magpaka-bad boy para lang mahalin. Magpaka-totoo ka lang. Tandaan mo yan. Okay, sige. Magpaka-good boy tayong lahat. By the way, ilan pala yung kakilala yung good boy pero hindi nakakakuha ng girlfriend? Or hindi nagkaroon ng girlfriend? Ilang good boy yung kilala nyo na ang lakas sa chicks? Ilan yung good boy na kakilala nyo na talagang ang galing mag-attract ng babae? Sige nga, sino yung mga kakilala nyo? Or meron ba kayong mga tropang ganun na super bait pero puta, ang dami pa rin chicks? Pero yung may kilala kayong bad boy pero walang chicks. So ilan yung mga kakilala nyo ganun, Ropa? Na good boy tapos ang daming chicks or hindi niloloko ng babae or hindi ghost or yung kumbaga talagang pinapangarap ng mga kababaihan. Tapos yung be yourself ba parang ano yan? I want to be myself eh. Bahala siya. Kailangan niyang tanggapin kung ano ko. Yung ba yun? So ganito pala pag nag-apply ako ng trabaho, I want to be myself. So regardless kung ano man yung pagkatao ko, so may kasalanan yung kumpanya pag hindi ako tinanggap. Diba? Pwede ko ba sabihin na sa hiring manager, I just want to be myself. Hindi ko kayang sagutin yung mga tanong mo, pero pag ako hinire mo, I want you to know na I want to be myself. Pwede ba akong pumunta sa interview ko na naka-tsinelas? Pwede ba akong pumunta sa interview ko na naka-t-shirt lang? Pero naka-ano naman ako, naka-pants naman ako. Pero baggy pants nga lang. Pero rubber shoes, maganda na may rubber shoes ko kasi Jordan. Because I want to be myself eh. Kumbaga para sa kumpanya rin yun. Para at least alam nila kung sino yung hina-hire nila. Hindi ba parang ganun pag nag-a-attract ka ng babae? Hindi ba parang ganun pag dumidiskarte ka ng babae? Hindi ba parang ganun ang dynamic ng mga babae at lalaki? Best foot forward tayo mga Ropa, di ba? Hindi ba ganun lagi na dapat meron ka munang ipakita na ka-attract sa'yo? At saka ano ba yung pagiging bad boy mga Ropa? Ano ba yung meaning sa inyo nun? Kung ang pagiging bad boy sa inyo is talagang masamang tao, then kailangan mo talaga magbasa-basa. Hindi ibig sabihin na pag sinabing bad boy, kabaligtaran na ng good boy. Okay? Ibig sabihin ng bad boy, alam mo kung ano yung kaya mong i-provide sa sarili mo. Alam mo kung ano yung kaya mo i-provide sa babae at sa relationship. Yung good boy or nice guy, yan yung mga nampiplease. Okay? Yan yung hindi nila nakikita yung sarili nila na valuable sila. Okay? Tsaka ito pa, of course, pag pumunta ka sa club, natural yun. Kaya nga sinabi nila, you cannot find love in a hopeless place. Diba? Ay, parang kanta yun. yung mga ganun places, of course, it's a hopeless place to find the relationship, to find love. Okay? It's more on bembangan, yung mga hinahanap ng bawat isa. Diba? Or yung mga babae gusto ng atensyon sa mga lalaki at yung mga lalaki gustong bumembang sa mga babaeng na naghahanap ng atensyon ng mga lalaki. So balik tayo mga Ropa. Uulitin ko, ang lalaking bad boy, hindi ibig sabihin literal na bad boy na gumagawa ka ng masama. Okay? Yung bad boy is only kabaligtaran, kumbaga ginagamit yan sa dating na pag bad boy ka, ikaw yung merong boundaries. Alam mo sa sarili mo yung kaya mo i-provide sa relationship, alam mo kung paano mag-lead, alam mo kung sino yung babaeng gusto mo, hindi ka nang piplease ng babae at hindi mo nilalagay sa pedestal ang babae. Nakagaya nung isa na sinasabi niya na lugi daw ang babae. Ang dami ng white knight ngayon na laging pinipraise sa mga babae, sa mga kahit wala namang ginagawa. Diba? Kumbaga just because of their looks and because napaka-sexy nila or hot sila, kumbaga pinipraise na ng bawat kalalakihan. Diba? Yun ang nakakalungkot sa ating mga kalalakihan dahil kumbaga nag-iiba yung pagtingin natin sa mga kababaihan. Diba? Pag ganun ang laging pagtingin mo sa babae na mas mataas sila sa'yo, hindi ka makaka-attract ng mga babae or you don't know how to attract women. Okay? Tsaka ito pa, yes, totoo na hindi ka gusto ng babae. Okay? Dahil hindi siya or wala siyang interest sa'yo. Kaya hindi daw dahilan yung pagiging good boy kung bakit ayaw sa kanya ng babae. Well, dahilan yun. Okay? That's one of the component na ayaw ng mga kababaihan. You are super fucking nice. Pero kung depende naman niya kung ano ibig sabihin sa inyo ng good boy, di ba? Basta sa akin, ang good boy ng piplis ng babae, nilalagay nila sa pedestal yung babae at hindi nila nakikita yung worth nila bilang lalaki. Yan ang mga fucking good boy. Yan yung mga fucking white knight. Yan yung mga simp guy. Gets? Yan yung mga nice guy na walang ibang nakikita kundi magaling ang mga babae sa paningin nila. Kaya gagawin nila lahat kahit dilaan ng paa ng babae, makuha lang nila ang atensyon ng mga babae. Ropa, hindi ka ganun. Sa mga nakikinig sa akin, hindi tayo ganun mga Ropa. Okay? Uulitin ko. Let's be fucking men. Okay? Ang totoong lalaki, hindi mo kailangan magpanggap na good boy ka.
Okay? At hindi mo kailangan magpakatarantado para magustuhan ka ng mga babae. Okay? Ang ibig sabihin ng bad boy na ginagamit sa dating is meron kang boundaries. Kasi alam mo yung kaya mong i-provide pagdating sa relationship. Alam mo kung paano mag-stimulate ng emotions ng babae. Di ba? Huwag tayong maniwala basta-basta sa mga nagpapayo o nagbibigay ng advice na hindi man lang nila alam kung paano ma-reject. Di ba? Kung paano talaga mag-stimulate. Di ba? Kaya, kumbaga, let's be fucking honest. Makikita natin yung word by word ng bawat kalalakihan. Lalo na yung mga nagbibigay ng advice, especially sa TikTok. Meron nga tinatawag na TikTok brain. Pag TikTok brain ka, sinasabi nila mababaw, di ba? Kaya wag tayong makikinig sa mga ganong usapan. Okay, sige, pwede kang makinig, pero wag kang maniniwala agad sa mga ganong sinasabi nila. Dahil dapat, unang-una, alam mo ang biology ng babae at alam mo ang biology ng lalaki. Ano ang naka-hardwired sa lalaki at ano ang naka-hardwired sa babae, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na ang babae, ialaw natin magsuot ng provocative clothes at hindi dapat bastusin ng mga lalaki. Kasi lahat yan may consequences. Pag nabuhay ka sa idealistic world, then may consequences yan. We need to live in reality, mga ropa. Bilang lalaki, kailangan nating mabuhay sa realidad at hindi sa ideal na gusto ng mga karamihan. Okay? Yes, it's okay. Walang problema yon. There are things na talagang masarap, ideal, pero wag mong kakalimutan na we are living in a realistic world. Okay? Live in reality. Huwag kang masyadong malunod sa pinapantasya mo na dapat ganito ang babae, na dapat ganito tayong mga lalaki. Okay? Tandaan mo, men and women have different traits na hinahanap sa bawat isa. Ang babae, naghahanap ng lalaki na kaya silang ilid. Ang lalaki, naghahanap ng babae na talagang makikita mo na pwedeng maging girlfriend. Ano yun? Siyempre, nandyan yung kita mo na kaagad, first impression mo, mukhang matino. Diba? Ano pa? Siyempre, hanggat maaari, pasok dun sa prime age. Diba? Because men are looking for fertility. Number 1 yan. Kaya we are attracted with younger women. Okay? So, ulitin ko mga ropa, hindi masama maging bad boy. Pero kung ang definition nyo ng bad boy is tarantado talaga, nananakit, nambubugbog, hindi talaga yun. Ang pagdating sa dating, para hindi tayo ma-confuse, pag sinabing bad boy, ikaw yung integrated man. Okay? Meron kang boundaries, meron kang you know how to lead the relationship. Alam mo yung gusto mo sa isang babae, hindi ka nang piplis ng babae, at hindi mo kinikisampwet ng babae para lang mapatunayan mo na gusto mo siya or para gustuhin ka ng isang babae. Being a good boy is not attractive pagdating sa attraction. Uulitin ko mga ropa, you can be a good boy as long as you want. Okay? Kung nagbibigay sa'yo ng result pagdating sa attraction or pagdating sa pag-attract ng mga babae, then good, di ba? But I doubt na talagang effective yung pagiging good boy pagdating sa pag-attract ng mga babae. Okay? Para sa akin, ang good boy, ulitin ko para hindi tayo ulit ma-confuse, ang good boy is yung nang piplis ng babae, naglalagay sa pedestal ng mga babae para lang magustuhan siya ng babae. Hindi tayo ganun mga ropa, okay? Huwag tayong masanay sa ganung gawain, okay? Huwag tayong okay lang makinig. Walang problema. Makinig ka sa mga ibang nagbibigay ng advice, pero ito lang gusto kong ilagay sa utak nyo. Lagi ninyong tingnan kung saan nagre-respond ng mga babae. Sa good boy ba or dun sa bad guy na talaga may boundaries at nagsasabi kung ano ang gusto niya sa relationship at kung ano ang gusto niya sa babae. Yung sinasabi nating may preferences. Huwag yung tingnan yung pagiging good boy nyo or yung pagiging bad boy nyo madalas. Ang tingnan nyo kung saan nagre-respond ng mga babae. Which is linked din yun sa pagiging bad boy na sinasabi ko. Na ang gusto ng babae, yung merong boundaries, marunong mag-lead, and at the same time, kayang i-stimulate ang emotions nila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa. And yung hoodie natin mga ropa, ulitin ko. September 1. Monday, pwede na yun, pwede na. So pwede nating isend. So mga nagtatanong how much yung hoodie natin, 1,450 mga ropa. Embroidery yun, hindi po siya heat press or silk screen. So embroidery siya, kaya talaga matibay na matibay. So talagang ginawa nating sophisticated hanggat maaari. Kasi gusto natin talaga quality. And yung tela natin na ginamit, talagang for sure magugustuhan niya mga ropa. So oversize siya mga ropa. Fashionable yung datingan niya. And pwede nyo gamitin araw-araw mga ropa. Okay? So yun, ulitin ko, 1,450, kasama na lahat, all in na, isesend na lang natin sa inyo, ipapalalamove natin sa inyo mga ropa. Kaya kung sino yung mga gusto kong order, just send me a message or DM me on my Instagram. Okay? Para masenda natin. Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye! Show love, peace out, and be packing mysterious.